tagpo ang aming buhay, Panginoon, kung wala ka sa aming puso. Kaya, Lord, ikaw po ang aming kinauuhawan, ikaw po ang aming kinagigiliwan na makasama at makapiling. Pagharian niyo po ang aming mga buhay, O Diyos, dahil sabi nga naman po ng iyong salita, ang aming po mga katawan ay ang siyang templo ng iyong Espiritu Banal. So Lord God, dalangin namin ang patuloy na pagkilos, ang patuloy na paghahari mo sa aming po mga buhay. Dalangin namin na sa iyong mga salitang aming pagsulusaluhan, patuloy mong paglawan, ang aming pag-unawa, nang sa ganun po, O Diyos, anuman ang mga understanding na hindi na aayon sa iyong kalooban ay ganap na maisantabi, ganap na maitakwil, at kami po ay matutong makasunod sa iyong kalooban. And in the name of Jesus, the name that is above every name, sinisira namin ang anumang arguments, ang anumang speculations, ang anumang pangangatuwiran, anumang arrogance, loftiness. In the name of Jesus, we pull down all your strongholds in our minds and in our hearts, and we command every demonic and satanic spirits to get out of our minds, get out of our lives, get out of this church, in Jesus' mighty name. While we prohibit you to do your operations against our families and against our church, in Jesus' name. We bind you and we render you powerless in Jesus' name. And Father God, inaalaw namin ang malayang pagkilos ng iyong Espiritu Banal. Tunay po, Diyos, na wala kaming magagawa kung hindi mo kami sasamahan. Sa iyo po namin hinahabilin ang mga susunod na sandali at inaangkin namin ang tagumpay. Nabalik sa iyo ang kapurihan at pasasalamat ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Buksan po natin ang ating Bible sa Matthew chapter 6 verse 33. Paring napaka-puno na sa inyo ang verse na ito. Matthew chapter 6 verse 33. Okay? Nandiyan na? Matthew chapter 6 verse 33, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. The word of the Lord. Sa makaisa pa, welcome po on behalf of the church ang ating kapatid na Sister Debbie and Sister Lisa from Bicol and then Batangas. Okay. Welcome sa church. Saan yung birthday celebration? Wala pa? Okay. Kagaya po ng nakikita ninyo, ang topic nga po natin ay about Kingdom of God in God's concept. Siguro naintindihan nyo naman siguro yung salitang concept. Ito yung understanding, ito yung thinking natin, ito yung idea natin. So, unais po ng Diyos na ang pagkaintindi natin sa Kanyang kingdom ay ayon sa concept niya. Kasi ganito po yan. We say a lot of things in which we don't mean them as it has been said. Let's say, for example, okay? You've done nothing except eating, giving, troubles, or sleeping. Para bagang sinasabi natin sa anak natin or sa mahal natin sa buhay na wala ka nang ginawa kundi kumain. Saan naman natanong? Hindi na natulog kasi wala nang ginawa kundi kumain. Hindi na nagpuntang toilet, hindi na nag-brush ng teeth. Ang ginawa na lang niya 24 hours, 7 days a week ay kumain. Kasi wala nang ginawa kundi kumain. Nakukuha niyo ang punto ko. Pero hindi ganun ang ibig nating sabihin. Ang ibig nating sabihin, panay kain mo. Hindi naman wala kang anong ginawa, kundi mula pagising, kumain ka na ng kumain, hanggang natulog ka, kumain ka pa rin ng kumain. O saan ba na ata? Nakukuha niyo ang punto ko. Okay.
Isa pa, halimbawa pa nito ay nagkaroon po tayo ng communication barrier dahil sa may kanya-kanya po tayong lingwahe. Lalo na nung napunta ako ng La Union sa kina Mike. Nagpunta ko ng palengke, sabi ng mga tindera ng isda, "Ading, bili na." Sabi sa isip-isip ko, tinawag akong ading para bagang nababadingan ata sila sa akin. Samantalang nakasando naman ako, medyo... So, nung narinig ko yung ading, nagkaroon ako ng misconception kung ano ang ibig sabihin ng ading. Ang ibig sabihin pala ng ading is nakakabata. Nakakabatang kapatid. Kaya kung opposite sa ading ay manang or manong. Kumbaga sa Bisaya ay undoy o inday. Tatawagin pa naman akong ading? Buddy? Excuse me. So, isa pa yan sa mga communication barrier. When it comes to the kingdom of God, nagkaroon din po tayo ng barrier kasi yung gustong pagkasabihin ng Diyos ay hindi ganun ang ating pagkaintindi. Nasusundan niyo po ba ako? Yung concept ng Lord sa kingdom ay iba yung ating interpretation or na iba yung ating pagkaintindi. Nasusundan? Okay? One problem in communication is misconception. The receiver understands the message differently from the concept of the sender. Na, yung pagkaintindi nga po nung tumatanggap ng message ay iba sa concept, sa thinking, sa mind ng nagsasalita. Nasusundan niyo po ba ako? So, ang aim natin sa topic na ito, okay, when God speaks of His kingdom, we have a communication barrier because we took it not on His concept. May kanya-kanya na tayong understanding. May kanya-kanya na tayong perceptions about the kingdom, pero hindi ito ayon sa concept ng Lord. Check lang. Sige nga. Ano ang ibig sabihin pag sinabi ng Biblia na seek first the kingdom of God? Unahin. Madali lang unahin. Okay? Ano ang ibig sabihin ng kingdom of God? Church. Ha? Ano? Church. Church. Medyo maaring ikaw ay nasa church pero wala ka sa kingdom of God. It doesn't mean that you are in the church, you are in the kingdom of God. And it doesn't mean that you are in the church, it is, or a church is a kingdom of God. A church could just be a religion, could just be an establishment, but it doesn't necessarily mean that it is the kingdom of God. Pagkahari ng Diyos sa buhay mo, malapit ka na pinagharian ng Diyos. Ganun na nga ang gustong sabihin noon. Ang kingdom of God pala ay paghahari ng Diyos sa buhay natin. Kaya nga sabi ng Luke chapter 17 verse 21, the kingdom of God is within you. Nasusundan. So, ulit, ang aim po natin, for us to understand more the kingdom of God in His concepts, not in our own idea. Amen ba? Bakit hindi niyo pa ba naintindihan? Naintindihan niyo na? Hindi na kailangan ng topic nito. Uwihan na tayo. So yung nakakaintindi, mag-i-explain doon sa hindi nakaintindi. Wala na akong gagawin. Okay. Una, ang Lord kasi, mahilig po siyang gumamit ng mga talinghaga. Bakit kasi may kasabihan that all truths are parallel. Ibig sabihin, ang katotohanan sa isang bagay ay totoo din sa isang bagay. So, may mga bagay na mahirap nating intindihin, kaya gumagamit po si Lord ng talinghaga. Sabi niya, ang kingdom of God ay parang isang mangingisda na naghulog ng lambat at nakahuli ng marami. Pagdating sa dalampasigan, pinaghiwalay niya. So yung katotohanan sa pangingisda na mayroong itinatabi, mayroong iniipon, ganun din totoo sa kingdom of God. Nasusundan niyo? Maliwanag yung punto ko. Okay? For us to easily understand the truth from a simple day-to-day application.
Para madali nating maalala, madali nating maintindihan, kasi nga, all truths are parallel. Ganito kasi yan, it is for this reason that it took so long, 4,000 years for Jesus to come. Pastor, saan nagagaling ang 4,000 years? Magmula na i-promise, kasi nung nagkasala si Adan at si Eva, pangako ng Diyos, sabi niya sa ahas, ang binhi mo at binhi ng babae ang siyang dudurog sa'yo. So, si Jesus Christ ay naipangako after nung si Adam ay nagkasala. Pero kailan lang dumating ang fulfillment ng pangako? It took 4,000 years bago natupad. Bakit? Any idea? Okay, maliban sa 4 days kay Lord, 1,000 years sa tao, ay 1 day sa Lord. Any idea pa? Nasa ano tayo? Purpose of parable. Sirit na? Nasusundan niyo po ba ako? Okay, ganito na lang. Galatians chapter 4, verse 4, But when the fullness of the time had come, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law. Sabi doon, when the fullness of time had come. Ang tagal naman ata bago napuno yung oras ng Lord. 4,000 years. Anong reason? Any idea? Ang seed, ando doon na yan. Before the foundations of the world, before the creation of the world, ang seed ando doon na. Bago pa nagkasala si Adan, si Jesus Christ ando doon na. Pero bakit it took 4,000 years bago siya maipanganak sa babae para dudurog sa ulo ng ahas? Hindi. Give us a chance sa tao magbago. Kasi ang idea dito is na-promise ang seed of the woman, which is Jesus Christ, na siyang dudurog sa ulo ng ahas. After na nagkasala si Adan. Pero, natupad ang pangako na ito 4,000 years magmula kay Adam. Sige nga, bakit? Preparation. Preparation. Ano ang kanyang piniprepare? Sa pagdating niya, ano ang mga tao? Ha? Piniprepare yung mga tao? Piniprepare niya ang mga tao? Mukhang hindi tao ang ipiprepare doon eh. Prepare for His kingdom. Nasa purpose of parable tayo. Okay, medyo hindi nyo abot. Jesus as the seed of the woman was promised right after the fall of man. There was no perfect replica on earth of God's kingdom until the Romans. Lubog? Lubog ba? Lunod. Hindi niya naaro. Arakin natin. Okay, kasi nga, kung hindi tayo magkaroon ng understanding sa kingdom ng Lord on His concepts, dumating lang, mangaral lang si Jesus Christ about ng kingdom, pero hindi natin naintindihan kasi may sarili na tayong interpretation, may sarili na tayong understanding, pero hindi natin naintindihan yung concepts ng Lord when He talks about His kingdom. So, hinihintay niya ang replica, ang perfect model ng kingdom, nang sa ganon, pag nangaral si Jesus about the kingdom, gusto niyang maintindihan natin na ganito ang gustong sabihin ng Diyos. Nakukuha na? Hindi pa niyo nakuha? Okay. Sa panahon ni Noah, siya po ay naturingang righteous in the eyes of God, kaya nga ang lahat ng tao ay ginunaw niya sa pamagitan ng baha, but not Noah. Kaso lang, si Noah nagkaroon ng 2 anak, takot na hindi na sila maubos na yung lahi nila, nilasing nila yung tatay nila, kaya yung anak ni Noah, apo din ni Noah. Nasusundan niyo? Nasusundan niyo? So, from a righteous man, yung family niya nagiging wicked din. So, hindi yon perfect model ng kingdom. Yes? Okay, isa pa? Then came Abraham, to whom God promised that through him all the nations will be blessed. Nasusundan. Si Abraham nagkaroon ng anak na si Isaac. Si Isaac nagkaroon ng 2 anak. Si Esau at saka si Jacob. Si Jacob nagkaroon ng 12 tribes. Pero ang 12 tribes na ito were sent captives to Egypt for 430 years. And Moses was sent to deliver them.
Do you think there was a perfect model of God's kingdom? No. Okay, nangyari noon. Then Israel asked for a king, Saul was given. Ang pinaka masakit sa damdamin ng Lord when Israelites asked for a king because ang gusto ng tao, instead na si Lord ang king, humingi sila ng tao as a king. Considering that person to be their king instead of the Lord to be their king. Yes. Okay? 1 Samuel chapter 8 verse 7. And the Lord said to Samuel, heed the voice of the people in all that they say to you, for they have not rejected you, but they have rejected me, that I should not reign over them. Nakukuha niyo po ba ako? So sabi ng Lord, hindi ikaw ang nire-reject ng mga tao na yan, kundi ako, kasi instead na ako ang maghari sa buhay nila, gusto nila ng ibang hari. Sa Kapampangan, walang hari. Ari, meron. Walang ahas doon, aas, meron. So, during Saul's reign, nagkaroon ng kingdom ang Israel, pero it wasn't a perfect model for God's kingdom. Bakit? Kasi right at the start, nagkasala na si Saul kay Lord. Dumating ito si David na sabi ng Bible, he was a man after God's own heart. Nag-initiate si David to first informally combine the function of a priest and a king. Medyo hawig na ng konti. Hindi na malayo. Kaso lang si David ay tao pa rin, nagkasala sa kay Bathsheba. Ang masaklap pa nito, kinover up pa, tinakpan pa niya yung kasalanan kay Bathsheba na pinapatay niya si Uriah sa war. So it wasn't perfect. It wasn't a perfect model for God's kingdom. So it took 4,000 years bago magkaroon ng perfect model. Okay, tuloy. David sinned with Bathsheba and covered it up. Then came Solomon. Hallelujah. Solomon was a man of wisdom, but despite of the wisdom that he had plenty of wives, 1,000 all in all. Paano kayo yung hati-hatiin ni Solomon? Ano? Grabing lakas siguro ni Solomon na naka-boundary siya doon sa 1,000. Pero sa kabila ng wisdom niya, he worshipped other gods because of the 1,000 wives that he had. So it wasn't perfect model. Okay? Succession of kings took place in which majority of them were evil. Sa Israel pa naman, pag masama yung king, automatic masama yung mga citizen. Amen. Malaki ang influence ng king eh. So, the Israelites was sent captive to Babylon for 70 years. Makikita mo yan sa book of Jeremiah. Then, the Babylonians fell to the Persians who allowed them to go back to Jerusalem. Medyo sinortcut ko na lang, kinompress ko na lang yung aking natutunan sa isang lingkod ng Lord, okay? The Persians fell to the Greeks, and then the Greeks fell to the Romans. And there, the structure and administration of the Romans resembled God's kingdom. Nung nagkaroon ng perfect model ang God's kingdom, saka sinabi ng Galatians chapter 4 verse 4, and when the fullness of time had come, sa kanya pinadala si Jesus Christ. Nasusundan nyo? So it took 4,000 years for God to wait for the perfect time nang sa ganon, maintindihan natin sa mga isipan natin ang kingdom ng Lord ayon sa pag-iisip ng Diyos. Bakit? Pare-pareho ba iniisip natin? Hindi naman tayo si B1 at saka si B2, ano? Naisip mo ba naisip ko B1? Pero, king ko'y magsabihin, ang gustong sabihin ng Lord, naisip mo ba, naintindihan niyo ba ang paghahari ko ayon sa pag-iisip ko? Sige nga, sagutin niyo nga ako. Okay,
So, yan ang unang punto nating bigyang pansin. Pangalawa, the Romans structure and administration. Ano ang pagkaibahan nito sa ibang empire? Okay? Una, when it invaded and conquered a country, it set up its own administration with its own governor appointed by the emperor. Diba dati, ang lakas ng Roman Empire na hanggang ngayon, grabe ang influensya ng mga Romano. Nasa bath nga, pati yung bath swing pool doon, mga Roman pool na sabi nilang mainit, nagkukos ng healing. Grabe ang influensya ng mga Romano, especially sa bath. Nasusundan niyo po ba ako? Kasi nga, kapag na-invade nila ang isang country, ang isang place, nagiging territory nila ito, ang gagawin nila, hindi nila paalisin ang tao. Let's say, for example, kaya yung na-invade ng Rome, ang gagawin ng Rome, ng emperor ng Rome, manatili kayo kung saan kayo, pero maglalagay siya ng isang governor sa lugar na kinaroroonan nyo. Nasusundan? Tingin nyo, lunod na naman. Abot. Sundan. Okay. Pangalawa, after na ma-invade, ma-conquer niya ang isang lugar, maglagay siya ng governor, native people were left to live in the land. Simple as that. Rome, after that, Rome governed its conquered territory through appointed representatives who rules with the authority of the emperor himself. Hindi yan the emperor himself. So, kayo yung na-conquered ng Rome, mayroong isang representative, pero yung sasabihin ko, nagre-represent sa emperor ng Rome. But the emperor is not in your place himself. Nasusundan. Ganon din po, noong sinabi niya na ang kingdom ng God na nasa sanlibutan ito, wala siya sa sanlibutan ito, pero mayroon siyang mga representative na magmamanage ng sa ganon ang salita ng Diyos ay ma-implement sa buhay ng tao. Amen. Mamaya i-explain ko pa yan. So the job of the Roman governor was to govern his province in such a way as to make it a reflection of Rome. So, ang kingdom daw ng Diyos ay hindi isang lugar, kundi nasa puso natin. By the time na ang mga puso natin ay pinagharian ng Diyos, ang kingdom ng Diyos ay nasa puso natin. Nasusundan. Nagsagalan daw, in such a way as to make a reflection of Rome. Kaya nga, natagurian tayong Kristiyano kasi nag-reflect sa buhay mo ang buhay ng Diyos. Amen. Kasi kung hindi natin maintindihan ang kingdom, nasabi nga ni Jake, ang kingdom daw ng Diyos ay church. Sabi ko nga, hindi garantiya yon na ang church ay kingdom ng Lord. Pwede sa loob ng church, hindi si Lord ang naghahari. So kailangan naghari si Lord sa church na yan at ang church na yan ay replika sa paghahari ng Diyos. Basta paano yung mga taong nagsasabi na sila lang ng church? Mga hibang yon. Mga deceive yun. Yung nagsasabing sila lang yung ligtas, sumanib kayo sa church namin kasi kami ang maliligtas. Kasi sabi daw, Romans chapter 16 verse 16, maliban na ikaw ay sumanib sa iglesia ni Kristo, hindi ka maliligtas. Yes! Agree! But sino ba ang tunay na iglesia ni Kristo? Sila ba? Ang iglesia means community of believers. Kasi sabi ng Lord sa Matthew chapter 16, dito sa ibabaw ng batong ito, ikaw ay tatawagin kong Peter, at dito sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Ang batong tinutukoy niya doon ay ang pagsampalataya na si Jesus Christ is the Son of the living God. Amen. No wonder in John chapter 3 verse 16, for God so loved the world
that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him. So once you believe on Jesus, you belong to the ecclesia. You belong to the body of Christ, which is the community of believers. Amen. Kahit ano pa ang church mo, kung hindi believer ng ang church na yun kay Christ, hindi ka nakapasok sa kingdom ng Lord. Maliwanag? Okay. Kaya, sorry to say, hibang yung mga tao na yun. Hindi nila alam ang katotohanan. Okay, the system was take over a territory, leave the people in the land. Hindi ka naman inalis ng Lord. Nung makilala mo ang Lord, hindi ka naman kinuha agad ni Lord, ano? Patay ka na ngayon kung kinuha ka na. Andito ka pa rin. Iniwan ka pa rin sa mundong ibabaw na ito. Okay, so He leave the people in the land, appoint a governor and establish an administration that will turn them into Romans. Na kumbaga, ang colony or territory ng Romans on the Roman Empire regime, kahit hindi sila mga Romano, dahil na-conquered sila ng Romano, they look like and they behave like, they speak like, they eat like the Romans. Pati pananamit nila, pananalita nila, lingwahe nila ay Romano. Nasusunod. Okay, now God's kingdom model is in place. Makikita natin at maintindihan natin gaano ka-importante ang perfect model of His kingdom, or else, salita lang salita si Lord, the kingdom of God is at hand, the kingdom of God is near you, pero hindi tayo nagkaroon ng understanding or conception on or according to God's concept on His kingdom. Are you following? Pagkatahimik, nag-iisip ako eh. Guess? Okay, nakikinig. Mayroon na yung magkaliwanagan tayo. From here, we can understand why Jesus taught us to pray, may your kingdom come. Or else, nagpipray lang tayo ng nagpipray, let your kingdom come, pero hindi mo naintindihan ano ang ibig sabihin ng God's kingdom. Biro nyo, ilang dekada na ang dumaan sa mga buhay natin. Sorry na lang doon sa mga bata-bata pa. Pero ako mag-aapat na dekada na akong nagpipray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Pag tinanong ko, ano ibig sabihin mo ng thy kingdom come? Ewan. Kasi we don't understand God's kingdom on God's concept. That's the problem we have. May sarili na tayong interpretation, may sarili na tayong thinking about kingdom. Mamaya, i-explain ko pa yan. So, maliban pa sa itinuturo ni Jesus to pray for His kingdom to come, sabi pa niya, let your will be done on earth as it is in heaven. Kasi sa kalangitan, si Lord ang naghahari, ang lahat na natutupad doon, nasusunod ang kanyang kalooban. So kapag pinagpipray natin sa mundong ito, dumating ang kingdom ng Diyos, walang ibang matutupad kundi ang kanyang paghahari. Pero maraming tao, laman ng simbahan, nag-a-attend ng church, pero hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. And that means that person is outside the kingdom. Di ako galit. Nagpapaliwanag lang. Amen. Talaga namang ganado ako kahit konting bisita natin ngayon, hindi nyo yung puso ko sa pangangaral. Ganon pa rin, umuusok. Okay, pangatlo, nowadays, we again has misconception of a kingdom in contrast to a democracy. Ano ba kaintindi niyo sa democracy? Ha? Ano ang ipapasok sa isip nyo kapag narinig nyo ang salitang democracy? Malaya or freedom? Kasi ang democracy, pinaka-opposite po ito sa dictatorship. Communism. Medyo dictatorship ang pinaka-opposite ng democracy. Kasi sa democracy, may laya ka, pwede kang magsalita. Sa dictatorship, kung anong dinikta sa'yo, that's it. Finish. Bawal magsalita. Okay. Yung nangyari po,
po, si Caesar po na emperor ng Rome during Jesus Christ's time was a king, not a president. Why? Because a kingdom is a state or a country ruled by a king. Kaya nga, ang United Kingdom ay governed ng queen, not by a president. Nasusundan. Maliban pa doon sa democracy, anong ginagawa sa presidente para maging presidente ang isang tao? Iboboto mo. Sa kingdom, hindi mo binubuto ang presidente. Ang prime minister, binubuto mo. Mayroon ba butuhan dito ang susunod na king o queen? Wala. Appointed or na i-inherit ng royal family. So, in democratic government, we have been taught that governments operate by the will and vote of the people, even in choosing our leader. Sa kingdom ng Lord, yung opinion mo, yung boto mo, hindi kailangan ng Lord kasi hindi niya hinihintay ang opinion mo, salita niya ang mahalaga sa kanyang paghahari. Amen. Nasanay lang kasi tayo ng freedom na sa Pilipinas, pagka sinagot-sagot mo, sinupalpal mo yung boss mo sa Pilipinas, magbalot-balot ka na, kinabukasan, wala ka ng trabaho. Dito sa London, sa sobrang ng freedom, sasagot-sagutin ka ng nasasakupan mo or employer, sinasagot ng employee niya, hindi pa rin tanggal kasi freedom. Sabi ko nga doon sa bisita ni Mrs. na galing US, dito sa bansang UK, akala ko wala nang nakawan. Kasi hindi naman sila kasing hirap kagaya sa Pilipinas. Pero ang dami ding magnanakaw. Sino namang hindi ganahan magnakaw? Pag nasaktan mo ang magnanakaw sa loob ng pamamahay mo, lagot ka. Ikaw pang may kasalanan. So, that's the worst part of democracy. That's the dark part of democracy. Okay? Sa democracy, every vote counts and every opinion is important. Pero sa kingdom ng Lord, hindi mo iboboto kung sino ang magiging king. Kasi si Lord is the king yesterday, today, and forever. Ang disadvantage kasi kapag binubuto, hindi sa kagaya sa democracy na binubuto ang presidente, kapag ayaw na ng tao, pinapa-impeach. Kasi binubuto ng tao, pag ayaw na ng tao, nagkasundo yung mga tao na i-impeach, i-vote out nila, ayun, tanggal si hirap. Bakit? Pag hindi mo nagustuhan ng Diyos, magkakaroon ka ba ng organisasyon na union kuno para magkudita ka sa Lord, palitan mo si Lord? No way! Hindi ganyan. Hindi democratic government ang kingdom ng Lord. Pero yung ating understanding about the kingdom ay nakaluan, influensyado ng ating understanding about democracy. Yes. Nasusunod. Okay? So, the majority rules sa democracy. Citizens can gather to protest government policies and form committees and groups to lobby the legislative bodies to change the law. Kasi nga, every opinion is important or every opinion counts. Okay? Not so in the kingdom of God. The vote of the people means nothing and only one opinion matters. The king. Ang salita ng hari ay di mababalik. Parang nakalimutan nyo at ang pumalakpak doon. So sa kingdom ng Lord, His word is law and will never change. Hindi yung batas ng UK ganito, pero sa sunod na taon, sa sunod na 6 months, bago-bago. Kasi batas ng UK yun. Sa kingdom ng Lord, kung ano ang batas noon, magbatas ngayon, batas magpakailanman. It doesn't change kahit saan ka mapunta. Amen. I-explain ko pa yan. Okay, example. If God says adultery is a sin, that is the word of the king, that is His law, and it is not open
for discussion. Non-negotiable. Hallelujah! Mga Kristiyano, kung makabehave, maturingang sila daw ay nakasumpong ng paghahari ng Diyos, pero yung practices sa Pilipinas, so conservative when it comes to family, sa mga moral values, conservative masyado ang Pilipinas, pero pagdating ng London, kasi sa London, accepted ang wife swap, accepted na asawa ka, may ibang inaasawa, kaya yung paghahari ng Diyos na isang tabi na. Hallelujah! Hindi importante kung sino pa man naglagay ng batas, na ang pagkakaalam ko, sino ba yung bading na artista na namumuno doon sa lalaki, ikasal ang lalaki. Hallelujah! Si Elton John? Hallelujah! Bading yun siguro. Ma-obvious na. I don't care ano sinasabi nila. So dapat ang mga Kristiyano, hindi tayo apektado kung anong dinis-discuss ng mga member of parliaments ng UK. Hindi ka apektado sa practices ng mga kaibigan mo, ng mga kasama mo sa trabaho. Bakit? Kasi ang kingdom ng Diyos ang batas sa buhay mo. Sad to say, ang daming batas na nakaapekto sa buhay natin, hindi na nangunguna yung batas ng Diyos. Tapos sabihin natin, pasok ka sa kingdom ng Lord. Hallelujah! Kakahiya ka. Isa pa. Nasabi ko na yan. Articles sa batas ng King, Article Exodus, Section 22, Subsection 14, adultery, or you shall not commit adultery. Batas ng King of Kings, thou shall not commit adultery. Ilang Kristiyano na ang nangangalo niya. Una na ako. Sabihin nyo, nagmamatuwid ako. Sa naibig kong sabihin, hindi sa buong buhay natin, batas ng Diyos ang nasusunod. So kapag sinabi niya na ang paghahari ng Diyos nasa puso natin, siya ang nasusunod. Yes. Sumakabilang bahay, hindi sumakabilang buhay. Okay, maliban pa doon sa Leviticus 18:20, moreover, you shall not lie carnally with your neighbor's wife to defile yourself with her. And that's the law, non-negotiable. Importante ba ang opinion ni John Elton doon? Or ni Elton John? Or sino pa man dyan? Malay ko sa bading na yan, Elton John o John Elton. I don't care. Kala nyo, tropa kami? Excuse me. Okay. Sabi pa ng King of Kings about divorce, for the Lord God of Israel says that He hates divorce, for it covers one's garment with violence, says the Lord of hosts. Therefore, take heed to your spirit that you do not deal treacherously. Pupwede ang divorce sa kingdom ng Lord, but you are not allowed na mag-asawa ulit. Are you with me? Allowed ng Lord ang divorce, pero never nang inalaw na mag-asawa ka ulit except for one reason. Ano yon? Hindi na-divorce yun, widow na yun. Parang may sumagot ng ganyan dati Okay, sinasabi ni Ben, nagkasala ang isa. Matthew chapter 19 verse 12. Okay? Hindi 12. Nasa verse, tingnan ko lang ha. Ano ba yung helicopter na ito? Hindi pa ako tapos, sinusundog na ako. Okay, verse 9, Matthew chapter 19, verse 9, and I say to you, whoever divorces his wife, except for sexual immorality, and marries another, commits adultery, and whoever marries her who is divorced, commits adultery. Maliwanag ba yan? So, pwede kang makipag-divorce, talagang hindi kayo magkasundo. Wala na magawa ang Diyos.
Hindi ka naman kayo pipilitin ng Diyos na pag-untugin kayo para lang magkasundo. Kung hindi na talaga magkasundo, pwede mag-divorce, pero hindi ka pwede mag-asawa. Pwede ka lang mag-asawa for one reason only. Kapag sumakabilang pinto si Mrs. o si Mr. at dahil doon nagkahiwalay kayo, pwede kang mag-file ng divorce, pwede kang mag-asawa uli na hindi nagkasala. That's it. Non-negotiable. Wala nang, pastor, kasi 20 years na kaming hindi nagsama. Pangako ka, till death do us part. Hiwalay, kamatayan lang pala ang pwedeng maghiwalay. Tapos 20 years lang, hindi ka nagsama. Hindi till death do us part yun. Till time do us part. For richer or for poorer. Tapos naghirap lang, nag-away na, naghiwalay na. Hallelujah, nangako ka pa. Yes? Okay. 1 Corinthians 7:11, but even if she does depart, let her remain unmarried or be reconciled to her husband. A husband is not to divorce his wife. Hallelujah. Pastor, pwede pala ang babae maghiwalay sa mister. Pareho lang yun, ano? Sabihin nyo, ang husband lang pwede, ang hindi pwede, tapos si Mrs. pwede. Ano kayo? Nasusundan. Verse 11 at 12. But to the rest, I, not the Lord, say, if any brother has a wife who does not believe, and she is willing to live with him, let him not divorce her. That's it. Wala ka nang pakialam na sa London, uso ang divorce. Wala ka nang pakialam na yung mister mo or kasama mo sa trabaho, nakatatlong misis na, sabihin mo, ay, swerte naman niya. Hallelujah. Parang may pagnanasa ka. Alam niyo po ba ang technique ni Satanas, lalo sa mga lalaki, ewan ko kung napansin niyo? The more na, kapag ikaw nag-asawa na, dumadami yung magaganda sa tingin mo. Sa totoo lang. Hindi lang dumadami yung maganda sa tingin mo, dumadami pa yung mabait sa'yo. Technique kasi ni Satanas yan, kukulayan niya yung hindi mo asawa nang sa ganun, magkasala ka. Lalo na pag nag-away kayo ng misis mo, yung dating pinipisit-pisit mo, ang cute-cute mo naman, ang tingin mo, siya na ang pinakampangit sa lahat ng babae, sa lahat ng lupa. Bakit? Gawa ni Satanas yan. Kaya pag may nagkagalit o nag-away, ayun, naligaw ng pinto. Bakit? Kasi sa pagkukulay ni Satanas. Pastor, laki si Salomon, 1,000. Ha? Ay, si Solomon yun. Wala na tayo sa panahon ni Solomon. Ikaw talaga, gusto mong bumalik sa Old Testament? Hindi ka kontento sa asawa mo? Akin na yung Facebook ni misis mo, ha? Biro lang. Gusto mo talagang bumalik ka panahon ni Abraham, ano? Nasabihin ni Sarah, yung katulong na lang natin si Agar ang sipingan mo. Ay, kung gano'n na lang, kukuha na ako ng magandang katulong. Pagpagod si misis, ayaw ni misis, yung katulong na lang. Sabi ng kapatid ko, Siman, hindi daw papalitan, dagdagan lang. Hallelujah. Pagkaluluhan talaga, buhay na buhay kayo, ano? Ephesians chapter 5 verse 3, but fornication and all uncleanness or covetousness, let it not even be named among you as is fitting for saints. Nasabi nila, mag-adapt ka naman daw, sumang-ayon ka daw sa panahon ngayon. Andito ka na sa London, medyo sexually liberated na ang mga tao. Kaya kapag nabuntis yung anak mo, 15 years old pa lang, ang gusto nilang sabihin, tanggapin mo na. No way! Ang sabi ng Ephesians chapter 5 verse 3, maging ang fornication man lang daw, never na ito'y marinig sa pananalita nyo. Never in practice. Pero mga lalo puti, Kristiyano, pero yung anak nila, 12 years old, may kondom na. Hallelujah! Yung pinakabata nga sa world record ng nani, 29 years old lang. Biro nyo, nanganak siya at the age of 15, yung anak niya nanganak at the age of 16. 29 years old lang siya, lola na. Hallelujah! Mayroon lang ako nakita pa sa
sa newspaper, 6th generation. Yung nanay ay, kung hindi 16, 19 years old. Yung lola, 36 years old. Yung, paano na yun? Apo sa tuhod ay 54 years old. Yung after pa ng apo sa tuhod, apo na sa takong. Tapakan. Ang kasunod, okay? 16, 36, 54, 72. Ang pinakamatanda, 96, buhay pa. 6th generation. Sa Pilipinas, pag nakaapo ka sa tuhod, swerte ka na. Kaso lang, sa lifestyle nila, na sobrang maaga nag-asawa, or sabihin natin, maaga naglande, ay, sagwa naman, ano? Sa sobrang maaga nag-asawa, nakarating ng 6th generation. Pero sabi dito, sa kingdom ng Diyos, wala kang pakialam sa practice ng mga Briton, wala kang pakialam sa practice ng mga Polish, wala kang pakialam sa practice ng ano pa mang bansa, o ng mga pinanggagalingan ng kasama mong nakapaligid sa iyo, kasi ang mahalaga sa iyo ang salita ng Diyos. That's it. Non-negotiable. Pastor, kasi matagal na kami. I don't care. Okay. Dinidiinan ko lang dito, binibigyan ko ng emphasis na sa kingdom ng Lord, walang ibang opinion or walang ibang mahalaga kundi ang salita ng Lord. That's the law in His kingdom. Okay? Jesus' first message was to repent. Matthew chapter 4 verse 17, from that time, Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of God is at hand. Ang ibig sabihin ng repent means to change our minds. Yes? Okay? Ang ibig sabihin ng repent, to stop, to turn around, and go in the opposite direction. Okay, so this is my direction. Kapag ako ay nag-repent, nag-180 turn ako, at I'm going, walking opposite direction to where I am used to. Okay? Mindset or thinking or concept. Nakukuha niyo po ba ako? So, basically, nung sinabi ng Lord, repent, for the kingdom of God is at hand, ang gusto niyang sabihin, you got a wrong mindset, you got a wrong concept. Yes? Siguro naman na abot nyo na yon. Ganun pala ang ibig sabihin ng pagsisisi. Kailangan magbago ka ng pag-iisip. Magkaroon ka ng panibagong concept or mindset. Magkaroon ka ng panibagong understanding. Hindi dahil sa tanggap na ng kapitbahay mo ay okay na. No way. Okay? What is meant by the kingdom of God and the kingdom of heaven? The kingdom of God is all about power. Yes? Yes. Bakit? Kasi siya yung king. Ang importante lang naman doon, ikaw o ang buhay mo ay nagiging territory, nagiging domain ng Lord. Control, pagmamayari ng Lord. Okay? The kingdom of God represents dominion which Adam and Eve lost when they fell. Wala na akong oras. The kingdom of God is God's authority within the heart and spirit of man. So, ang paghahari pala ng Diyos ay ito yung kapangyarihan, ito yung authority na sa puso natin na by the time sinabi natin, Lord, it is not as I will, but as you will, dahil ikaw ang king sa buhay ko, ang kingdom ng Diyos ay dumating sa buhay mo. Pero kung sa buhay mo, ikaw ang nasusunod, ikaw ang nagahari, wala ka pa sa kingdom ng Diyos. Amen ba? Okay, ano ang kingdom of heaven? The kingdom of heaven is when that authority impacts the human earthly environment through His designated representatives. Kaya nga, sa prayer na itinuro niya, let your kingdom come, let your will be done on earth as it is in heaven. So, yung authority ng Diyos, yung nangyayari sa heaven ay nag-impact sa buhay mo. Na bagamat nanatili ka pa sa sanlibutang ito, apektado ka sa paghahari at kapangyarihan ng Diyos.
Amen. Hindi ako manhid sa reaction niyo. Parang yung mga banda sa likod, ano kaya yung pinipigil sa kusina? Okay. Ang kingdom of heaven pa is the governing influence of the kingdom of heaven on earth. So, ano nga? Nag-governing influence na dahil nakakilala tayo sa Diyos, nagpapasakop tayo sa Diyos, kung anong nangyayari sa kalangitan, nag-resemble lang tayo. Yes? Okay? Challenge? The world or your boss might demand your time and your labor whilst you are in your job, but he cannot demand your character. Tama ba? Nasaan ang challenge doon, Pastor? Sa trabaho mo ba, sa amo mo ba, kapag nag-demand siya ng integrity mo, nag-demand siya ng faithfulness mo na against the Lord, sino ang sinusunod mo? Ha? Boss mo. So, binibinta mo sarili mo. Your boss might own your job, the paper, the pencil, or computer in the office, but he does not own you. So, narapat lang na kahit nasa trabaho ka, impluensyado ka pa rin o batas pa rin ng Diyos ang nasusunod sa buhay mo. Amen? Isa pa? Stand up for what is right even if it puts your job at risk. Kahit mamiligro yung trabaho mo. Bakit? Kasi once you sell your character and integrity for the sake of the job, your job or boss owns you. Hindi ka na kabilang sa paghahari ng Diyos. Amen ba? Conclusion, Revelation chapter 11 verse 15, and the seventh angel sounded, and there were great voices in heaven saying, the kingdoms of this world are become the kingdoms of our Lord and of His Christ, and He shall reign forever and ever. Hallelujah! Mangyari daw yun na ang United Kingdom, ang mundong ito ay magiging kingdom ng God kapag siya na ang nagahari, siya ang nasusunod. Amen. Hindi mangyayari yun sa buong UK kung sa mga Kristiyano hindi siya lubusang naghari. Sa atin muna makita na naghari ang Lord bago ang United Kingdom will become the kingdom of our Lord. Amen? Inanyayahan ko po kayong tumayo. Hallelujah. Para lalo pa natin maintindihan ang mensahe natin na papakinggan. Pakinggan natin ang mensahe ng awiting ito. I challenge you, encourage you to be one with the writer, the author of this song, to pray unto the Lord na siya ang maghari sa buhay natin, siya ang maghari sa mundo ito, that He shall reign forever and ever. Because you alone are God, O Lord. Wala nang ibang Diyos sa buhay namin. Dapat ikaw lamang ang siyang maghari sa mga buhay namin, Lord. Hallelujah. Let's continue to worship the Lord in spirit and in truth. Myself, I will find your home.
buhay, hindi ka nasusunod. Madalas namin na isang tabi ang iyong mga salita, Lord. Hindi ikaw ang nagiging Panginoon, hindi ikaw ang nagiging boss ng aming buhay, Lord, kundi ang aming mga sarili. Maraming pagkakataon, O Lord God, ang iniintindi po namin ang sinasabi ng ibang tao. Hindi namin iniintindi ang iyong salita, Lord God. Hindi namin masyadong pinahalagahan ang iyong salita. So we pray, Lord, by the blood of Jesus, cleanse our hearts, O Lord, from all impurities and from all iniquities. At loobin mo, O Diyos, na kami ay lubusang malinis nang sa ganon maging matuwid kami sa iyong harapan. At Panginoon, kailangan po namin ang iyong Espiritong Banal nang sa ganon po ay ikaw nga po ang magiging tunay na hari ng aming buhay. Sa mga pagkakataon, Lord, na natutokso kami magkasala, sa mga panahon na natutokso kami ibaliwala ang iyong salita at gumawa ng kasalanan, let this song, O Lord God, na mag-encourage po sa amin, na prayer po namin, Lord, na ikaw ang siyang maghari sa mundo, ikaw ang siyang maghari sa buhay namin. Na magiging more meaningful po, Lord, ang mga salita mong aming nagpapakinggan dahil sa prayer na ito na minsan pa namin aawinin, Lord, reign in all the earth. Hallelujah. Once again, pray to the Lord. maintindihan po namin ang concept mo sa iyong kingdom. It is our prayer, O God, that you will reign in all the earth. You will reign in all my life, O Lord God. Dahil ang paghahari ko ay ang iyong authority sa puso ng bawat isang sumampalataya sa iyo. Let your kingdom come, Lord, and let your will be done on earth as it is in heaven. And this we ask you in Jesus' name.